Kasabay ng nalalapit na SONA ng Pangulo, balikan natin ang mga naging hakbang ng Administrasyong Marcos Jr. sa pagkukonekta ng bawat Pilipino sa internet, sa lungsod man o sa mga itinuturing na geographically isolated and disadvantaged areas. May special report si Faith Santiago. National Fiber Backbone Project, free Wi-Fi sa mga pampublikong transportasyon, libreng SIM card para sa mga estudyante at guro, at eGov.ph app. Ilan lang yan sa mga proyekto ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang palawakin ang access sa digital space at komunikasyon sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, umabot ng 2.74 trillion pesos ang naiambag ng digital economy sa bansa. Katumbas ito ng 9.8% ng gross domestic product o GDP. Sa panahon ngayon, hindi na privilege ang pagkakaroon ng access sa mabilis na internet. Ito ay pangangailangan na. Pagtugon sa digital divide at pagkakaroon ng mabilis, maaasahan at accessible na internet connectivity para sa lahat ng Pilipino, ang handog ng high-speed digital infrastructure na National Fiber Backbone Project o NFBP sa pangunguna ng Department of Information and Communications Technology. Nasa 1,800 kilometers na ng new fiber optic cable ang nailatag sa Phase 2 at 3 nito. Mula Lawag, Ilocos Norte at Quezon City na sakop ng Phase 1, nag-expand na ito sa Cagayan Valley, Calabarzon, Bicol, Eastern Visayas at Mindanao. At sa paglunsad ng Phase 4 at 5 noong August 2025, higit 1,000 kilometro ng fiber network ang kokonekta sa 772 na unserved at underserved community sa Mindanao, kabilang ang Butuan, Cagayan de Oro, Bukidnon, Zamboanga, Davao at Caraga. Inactivate na namin yung fiber backbone hanggang Cagayan de Oro na Mindanao. So ngayon may National Fiber Backbone ka, Luzon, Visayas, Mindanao. Para siyang national highway for digital connectivity. Ang makikinabang dyan, more than 1,000 plus LGUs. Tapos mga beneficiaries mo, almost mga 21 million. Yan yung mga kinakabit ba natin doon sa mga barangay, schools, etc. Dahil bahagi ng pang-araw-araw na buhay ang komunikasyon at koneksyon at sa patuloy na pagsulong ng modernisasyon, libre nang nagagamit ng mga commuter ang Wi-Fi sa mga pampublikong transportasyon. Ang free Wi-Fi for all ay may 40 hanggang 60 Mbps na data na magagamit ng mga pasahero. Marami na kaming na-install na free Wi-Fi areas sa school, sa barangay, sa healthcare. Lalo na sa mga dito, sa Metro Manila, sa MRT, di ba? At saka sa mga busway, saka ferry, naglalagay na kami dyan. Soon enough, maglalagay na rin kami sa mga parks. Patuloy na pinapalawig ng DICT, katuwang ang iba pang ahensya, ang mga serbisyo at programa, lalo na sa geographically isolated and disadvantaged areas o GIDAS. Kamakailan lang nang tumama ang 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao, sinikap na hatira ng Starlink kits, charging stations at libreng internet access ang mga apektadong komunidad at critical areas na nangangailangan ng agarang komunikasyon alinsunod sa direktiba ng Pangulo. Samantala, mahigit 1 milyong SIM cards ang ipinapamahagi para maserbisyuhan ang nasa 5 milyong Pilipino, lalo na ang mga naninirahan sa GIDAS sa ilalim ng Bayanihan SIM Project. Nitong Pebrero lang, umabot na sa higit 200,000 benepisyaryo mula sa 667 public schools at 398 underserved barangays na ang konektado sa internet. Dito, libreng SIM cards na may 25 gigabytes na buwanang mobile data sa loob ng 1 taon ang ipinapamahagi para suportahan ang mga benepisyaryo sa kanilang online learning, research, access sa essential at government digital services.
At speaking of essential and government digital services, mas pinalakas pa ang one-stop-shop mobile platform na eGovernment Philippines o mas kilala sa tawag na eGovPH Super App. That's the only way to do it. You cannot operate in 2025 na kinakamay-kamay mong forms. That doesn't work anymore. And if we are to compete as a country, as an economy, kailangan natin makipagsabayan. Sa pamamagitan ng eGov app, hindi na problema ang mahabang pila at komplikadong proseso. 1,300 plus services na ng government ang nandyan. So kung gusto mo mag-renew ng lisensya, doon ka na sa eGov app. Kung gusto mong, kung naging senior citizen ka, tapos kailangan mo ng ID, lalabas na sa eGov app. Recently, nag-launch kami ng NBI clearance sa eGov app. Within 5 minutes, kahit nasaan ka, makakakuha ka ng NBI clearance. Hindi rin pahuhuli ang pagpapaigting sa serbisyong pangkalusugan na ginawang mas abot kamay sa digitalized registration at iba pang features sa eGov app. Lahat ng ito ay hakbang tungo sa digitization na nakakatulong sa paglago ng ekonomiya at paglaban sa korupsyon. Mula ng opisyal na inilunsad noong January 2024, higit 800 milyon na ang naitalang transaksyon sa eGov app. Nasa 56 million naman ang nakapag-download at gumagamit nito. Lagpas sa original target na 30 million pagdating ng 2028. Ang ambisyon namin, fiber, kahit saan ka pumunta may fiber, mobile telephony, dapat meron ka, tapos satellite. Doon sa mga liblib na lugar. At hindi lang sa dahil may connectivity, dapat affordable. Sabi nga ni Presidente, no Filipino left offline. Kasi tulad ng DICT, gusto namin konektado ka. Sa bawat hakbang at pagtutulungan tungo sa modernisasyon at digitalisasyon sa Pilipinas, batid na ang progreso upang maging mas konektado ang mga Pilipino saan mang bahagi ng bansa. At isang aspeto pa lamang yan sa maraming pagsisikap ng Administrasyong Marcos Jr. Sa nalalapit na ika-5 State of the Nation address ng Pangulo, tiyak na aabangan ang mga ulat ng tagumpay, gayon din ang mga plano pa upang magpatuloy ang pag-unlad sa bagong Pilipinas. Ako po si Faith Santiago para sa SONA 2026.